Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong sumali sa virtual na laro para mabayaran lang ang kanyang mga utang, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay naging pinakamalakas na player. Ano kaya ang mga nangyari? Kaya sabay-sabay nating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Cedric Cid, Jediah Gada, Gerald De Guzman, Jason Moria, Nice, Jackal, Domino Bonipose, June Labios, Andy Fluo, Arian Mark Diaz, Angela Roblox Gamer, Iris Gabriel, Velocis Cabahag, Junior Lahidimalna, Angelo Crilego, Darren Panganunong, Raymond Panganiban, at sa lahat ng ating mga viewers diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan. Mula sa virtual na mundo ay bumungad ang mga nakapalibot na sugong alagad ng kalaban, at nagpakilala ang isang barbarian na ngayoy kanyang makakalaban. Ngunit ang pakikipaglaban dito sa alagad ay madali lang napagtatagumpayan, at ang kanyang mga skeletons ay kanya ng pinakawalan para asikasuhin ang natitirang ilan, at nagpatuloy sa paglakad upang salubungin ang barbarian niyang kalaban. Gamit ang mapamaraan niyang pakikipaglaban. Ang daloy ng laro ay napakahusay. Ngunit ang mga lahi ng barbarian ay may higit na lakas, kung pisikal ang pag-uusapan. At ang dalawang manlalaro ay nagpakita ng kahusayan. Sa bilis at lakas ay nakikipagsabayan. At sa huli ang ating MC Perren ang nagtagumpay. Ngunit ang pagkapanalo ay hindi ganap na nakamtan. At sa paglubog ng araw, sa ilalim ng mga punong nasisinagan ng buwan. Ang babaeng archer ay pinangungunahan ng kanyang mga alagad sa nalalapit na sagupaan. Kaya ngayon ay ating ipagpapatuloy ang ating kwentong inaabangan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Samantala inabot na ng gabi ang laro ng natitirang manlalaro, sa kalagitnaan ng kagubatan ay sumusulyap ang buwan, na nagbibigay liwanag ng kapaligiran at matatanaw natin ang ating MC na maiging pinagmamasdan ang malaking screen o mapa ng kagubatan para hanapin ang kanyang kalaban. Sa kanyang pag-iisip, anya na, sa kanyang pagpunta rito sa pangunahing lugar ay wala siyang nakitang ibang lord o manlalaro maliban kay Neo Jelly na barbarian. Dagdag pa niya habang nakatingin sa mapa na, maaaring mayroong isang nagtatago kung saang sulok ng gubat, sabay lingon at pagpapalabas ng spying bug sa kanyang kamay, agad rin naman itong lumipad sa kakahuyan upang kumalap ng impormasyon, ngunit sa ilang sandali pa'y may mabilis na bagay ang tumama dito. Ito pala ang kanyang kalaban na may gamit na pana at animoy hinihingal. Pansamantalang tawagin natin muna siyang babaeng archer, at bigla siyang naiinis at kinalalabutan at dahil isa lang bug ang kanyang pinatamaan, ang halimaw na lahi o monsters race ay nakakakilabot, anya pa nito na lahat sila ay mapapangit. Sa kabilang banda natigilan ang ating MC sa pagtatalon sa mga sanga ng puno, naisip niya na ang kanyang makakalaban ay kayang ma-detect ang kanyang spying bug at mabilis itong inasikaso bago siya ay mabalaan nito. Sa kanyang pag-iisip ay biglang napansin niyang may namabilis na palaso ang papalapit sa kanya mula sa nakatagong kalaban na polyhim na umaatake. Sa mabilis na galaw ay agad niya itong inilegan, at bumababa mula sa puno ng sanga, at agad nanggaglingon at tiningnan ang paligid na nanggagkaluskusan, upang alamin kung nasaan ang kalabang umatake. At sa kanyang paglingon nakita niya ang isang mabilis na palaso ang tumatawid sa kakahuyan upang atakihin siya, ngunit muli niya itong nailagan sa kanyang pagyuko, at naghahandang sumulong sa kinaroroonan ng kalaban, isa palang alagad ito na tinatawag na demonic archer, at pinahihinto ito ng ating MC, ngunit tiningnan lamang siya nito at nagpakawala ng maraming palaso at nakikita naman ito ng ating MC na balak siyang patamaan sa paghabol nito. At pansamantala huminto at nagpatuloy habang iniwasan ang palasong pinakawalan at matagumpay naman itong naiwasan, at habang patuloy na sumusulong ay nilabas niya ang screen upang palitan ang kasalukuyan niyang sandata at gamitin ang libreng kagamitan na pangmalayuang sandata. Hindi niya inaasahan na ang kagamitang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa ganitong sitwasyon. At pinalitan niya na nga ang kanyang kasalukuyang sandata at kinumpirma ang support ability na ordinary crossbow, at unti-unti itong napunta sa kanyang kamay habang ito'y masayang nakatingin sa demonic archer, sabay parehas nagtutukan ng sandata mula sa baba at sa taas ng puno, at pagpapakawalan nito ng sabay at ang palasong lumalangoy sa hangin ay nagsasalisihan, at dahil dito hindi na nakailag ang demonic archer at ito'y tinamaan na naging sanhi ng pagkamatay nito.
Dahil dito natigilan at nagtaka ang babaeng archer dahil ang champyong kanyang kalaban ay kasing pangit ng skeletong alagad, pero kayang gumamit ng pangmalayuang atake. Samantala patuloy lang ang ating MC sa pag-atake gamit lang ang normal crossbow sa mga alagad na demonic archer na nasa mga puno at walang hirap niya itong pinatatamaan, at dahil dito sila ay napatay at habang bahagya-bahagya itong nangangaglaho ay pinagmamasdan naman ito ng ating MC mula sa baba, dahil dito nagtatakang napaisip ang babaeng archer, anya nito, hindi yun maaari. Ang ordinaryong crossbow ay hindi kayang maabot ang sobrang malayo, pero kaya nitong makatama ng maayos. Dagdag pa niya na inuuna niya ang kanyang demonic archer habang iniiwasan ang kanyang atake. Anya pa niya habang nakatago sa likod ng puno na, oras na upang magpakita dahil ang kanyang mga alagad ay ganap na naubos na. At sabay malakas na tumalon sa taas na kung saan mahusay na magpapakawala ng kasanayang na tinawag na blink arrow habang nasisinagan ng liwanag ng buwan. Napansin naman ito ng ating MC at lumingon upang tingnan, sabay nagpasimula ng magpakawala ng bala ng palaso habang nakatingin ito sa taas, anya na mukhang kanina pa siyang nakatago dyan, at sabay nagpakawala ng mga palaso, ngunit makikita ang pagkakaiba ng balang pinakawalan ng ito'y nagkapangtabi. Dahil dito mabilis na tumama ito sa ating MC, habang ang babaeng archer ay mahusay na nakaiwas lamang, at unti-unti nang bumababa. Anya pa nito na, ikaw ang nagsimula ng unang atake mula sa distansyang layong ito, maaaring ibinigay mo ang ilang espesyal na kasanayan. Ang mangmang, dagdag pa nito sabay dila at tago, dagdag pa nito na ang pinakaayaw niya ay ang monster race, kaya mamamatay ka na, habang unti-unting napapawi ang pinsalang natamo ng ating MC. Dahil dito mas dapat siyang mag-ingat habang hinahanda na niya ang kayang crossbow, dahil hindi niya magagamit ang devious cut sa ngayon, ay ibig sabihin hindi niya rin magagamit ang bleeding effect, at ang kanya lang magagawa sa ngayon ay ubusin ang HP ng kalaban sa bawat atake, hanggang pumasok sa kanyang isip na gamitin ang spying bug, dahil otomatiko itong umiilag sa anumang panganib para protektahan ang sarili nito, sabay panandali ang pumikit upang magbigay tuon sa pagpapalabas ng maraming spying bug, at matagumpay itong nakapagpalabas ng maraming spying bug na agad namang nagsiliparan sa kakahuyan, at kaluskus ang maririnig na dulot ng silimpanang paglipad nito sa mga sanga at madadahong puno, hanggang isang spying bug ang nakadetect at napansin naman ito ng ating MC, sabay tutok at agad na popapakawala ng crossbow sa hiliran, mabilis naman itong nakarating sa kinaroroonan ng babaeng archer na kasalukuyang nagtatago sa likod ng puno na walang kaalam-alam na may papalapit sa kanya na palaso, at ito'y nagulat na lamang nang siya ay madaling tinamaan, at unti-unti namang nawawala ang pinsala ngunit agad naman itong nabiglan ng sunod-sunod na atake ang kanyang natanggap, anya na imposible ito, paano niya ito nagagawa habang napagdidikit niya lang ang kanyang mga ngipin sa pagtitiis, hanggang ito'y naiinis sa kanyang kinalalagyan, sa galit ay bigla itong gumamit ng kasanayan na Assault of Arrow Rain na nagpaula ng maraming mga palaso sa taas patungo sa ating MC. Ngunit hindi naman iyon ganun kaepektibo dahil hindi man lang tinamaan ang ating MC, bukod dito ay lubusan ng nailantad nito ang kanyang sarili at ang dalawang manlalaro ay nagkaharap. At agad namang tinutukan ng ating MC ng crossbow ang babaeng archer, anya na sa wakas ay pinakita niya na rin ang kanyang sarili, habang nakatinging nakasimangot lang ang babaeng archer. Samantala ay bumubuo ng blood seed ang ating MC sa madilim nitong enerhiya sa kanyang kaliwang kamay, at nang mabuo ang blood seed ay walang alinlangang inihagis ito sa babaeng archer. At seryusong tiningnan lamang ng babae ang ating MC, sabay bitaw nito sa kanyang pana at tinatanong niya kung ano ang pangalan ng ating MC samantala nagbigay gulat ito sa ating MC dahil hindi niya ito inaasahan. Anya ng babaeng archer na animoy hindi nababahala sa blood seed na nakatanim sa kanya na, ang tinatanong niya ay ang totoong pangalan ng ating MC, dahil bakit raw ito napakagaling, at bakit daw pinili niya ang nakakakilabot na race tulad ng monster race, dagdag pa niya nakikita niyang mahusay siyang gumamit ng archer, mas magandang maglaro ng kaakit-akit na lahi o charming race tulad niya. Na maganda at malakas. Bakit ka naglalaro bilang isang halimaw? Dahil sobrang pangit nito, maitim at mukhang skeleton. Samantala naguguluhan ang ating MC sa mga tanong ng babae na kasalukuyan niyang kalaban, anya nito na, kung ang ano ang sinasabi nito, at biglang talikod ang babae habang sinasabi nito na hindi nabali, at dahil ginamitan siya ng blood seed, ay ayaw niya nang lumaban pa,
at ito'y nagpaalam sabay dila sa ating MC habang ito'y tumatakbo papalayo, ngunit nag-iwan ito ng nakakapansing tingin na animoy interesado ito sa ating MC. Sa pagtakbo ay tuluyan na nga itong nakalayo at hinihingal itong napahinto, anya na muntik na yon. Kung talagang iyon ay bloodseed, maaaring patay na siya kung hindi siya agad na tumakbo papalayo, at biglang sinabihan si Sigol na i-activate ang protection barrier para sa kanyang kaligtasan at agad naman itong sumunod. Sa kabilang banda ay lumabas na ang system na nagsasabi ng pagkapanalo ng ating MC ngunit imbes na magalak sa tagumpay ay nagbigay lang ito ng kaguluhan sa kanyang pag-iisip dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Samantala sa silid ay agad na bumanggan ang babae sa kanyang higaan, at agad niyang inutusan si Sigol dahil batid niya na ang ating MC o ang lalaking nakalaban niya ay naririto lamang, nais niyang alamin kung nasaan ito. Agad namang mabilis na lumipad palabas si Sigol, anya na natanggap niya ang utos. Samantala, kinabukasan sa umuulang panahon sa labas ng hotel ay matatanaw mula sa bentana ang ating MC na kasalukuyang natutulog sa kanyang kama, at walang kamalay-malay na may isang taong dahan-daang nagbukas ng kanyang pinto. Ito pala ang babaeng Archer na nakalaban ng ating MC at ngayoy nakangiting kumikinang na nakatingin sa ating MC, habang ito'y natutulog. At nang mapamulat siya ng kanyang mga mata ay bumungad ang isang babae na nakahawak sa kanya at ikinagulat naman ito ng babae, sabay sabi ng nagising ka na hehe, habang nakalabas ang dila. Samantalang napasigaw ang ating MC sa gulat at nagtatanong kung sino ito. Sabay utos kay Sigol ng babae na atakihin ang ating MC at agad namang nagkulay pula ang isang bahagi ni Sigol. At agad namang napatayo ang ating MC at tinutukan ng pulang ilaw, anya na, ano ito, at tigilan na ang kalukuhang ginagawa, habang nanunood lamang ang babae, sabay ng kung ganun ay manatiling nakatayo at pakinggan ang kanyang sasabihin, at sumang-ayon naman ang ating MC, ngunit anya nito sa kanyang isip na, sino sa mundo ang magtututok ng baril sa isang tao at gustong pakinggan sila. Samantala umupo ang babae at nagpakilala, ang pangalan niya ay Dong Yan, kaya tawagin na lang natin yan, at pumunta siya dito dahil nais niyang makipag-alyansa sa ating MC. At patanong namang tumugon ang ating MC na Dong Yan. Alliance. Dahil isa pa lamang siyang baguhan at kakaunti pa lang ang kanyang alam patungkol sa overwriting war o sa nilalaro nila. At nakangiting tumugon naman si Yan na, siya yun ang Lord mula sa Charming Clan na nakalaban niya kagabi. At naalala niya ang Lord na kalaban niya kagabi na Archer mula sa Charming Clan, dahil dito napagtanto niyang ang Archer kagabi at ang babaeng nasa harap niya ngayon ay iisa, dahil sa kanilang pagkakahawig. Dagdag pa niya na, hindi, ang mukha lang nila ang magkatulad, at ang ibang bahagi niya ay mas maganda kaysa sa iyo, habang nakatingin sa dibdib ng babae. Dahil dito ay naiinis siyan habang sinasabi niya na, galing nito magsalita. Pangahas kang maliitin ako, habang ang pagiging mapangit at mababang halimaw na lahi ay ikaw. Dahil dito ay napasigaw na sinabi ng ating MC na hindi naman ganun kababa at wala siyang pagkakataon para pumili. At pasigaw rin naman itong sinagot niya na wag siyang makipagtalo sa kanya nang dahil sa kanyang hitsura, wala kang laban sa akin, pagbabangayan ng mga ito. At dahil sa inis niyan tinawag nito si Sigol at inutusang umatake. Sa pag-atake nito ay pinatahimik nito ang ating MC habang nakaupong tinitingnan ang pader sa kanyang hiliran na nagsasabing tahimik at agad namang tinakpan ng ating MC ng kamay ang kanyang bibig para tumahimik. At tumayo siyan at sinabi na inaamin niyang medyo magaling ang ating MC kaya gusto niyang makipag-alyansa sa kanya, para magkasama silang makipaglaban. Anya na kaya niya siyang tulungan sa pakikipaglaban at kailangan niya lang nabigyan siya ng ilang Nitcoin kapag sila ay nanalo. At tumugon naman ang ating MC na, sa kanyang pagkakaunawa sa system ay kailangang patayin ang lahat ng ibang lord o manlalaro para makamit ang tagumpay, paano gumagana ang isang alyansa? Tanong nito. Dagdag pa nito na paano niya napawalang bisa ang kamatayan sa digmaan kagabi. Habang seryusong nakatingin lang siyan. At biglang napabuntong hininga na lang siya na animoy na dismaya sa kanyang narinig, anya na kahit iyon ay hindi alam ng ating MC, kaya sa tingin niya siya lang ay baguhan na may mahusay na kasanayan. Sabay seryusong tumingin sa ating MC at sinabi na para sa ikakabuti ng kanilang maayos na samahan, ang batang babaeng ito ay tuturuan siya ng lahat. Anya na una sa lahat, na ang overwriting war ay hindi lang nasa maliit na lugar na nakapalibot sa kanya, sa totoo, nagsimula ito sa 3 taong nakalipas,
at patuloy na kumalat ngayon sa buong mundo, at ang lungsod na pinamumuhayaan mo ay sumali sa overwriting war kamakailan lang, dahil walang maraming gusali ang nakapagpreproduce ng Nitcoin, at maraming nakabuo na ng alyansa sa ibang lugar, at ang ilang mga tao ay sumali pa sa pangunahing pamilya para maging mga nasasakupan o kasamahan, habang ito'y seryusong nagpapaliwanag, at napansin naman ng ating MC ang seryoso ng sitwasyon at napatingin ito sa pagkayam ng kamay niyan. At tumugon naman niya na nauunawaan niya, na sanay na siyan sa larong overwriting war, pero bakit hindi siya maglaro ng solo o sumali sa isa sa mga malalaking pamilya, tanong nito. Sagot naman niya na masyado kang simple mag-isip, ang isang tao lamang ang makakagawa ng mga limitadong bagay sa digmaan, hindi lamang yun, sa iyong palagay makikipag-alyansa ba ako sayo kung kaya niyang sumali sa mga pangunahing mga alyansa? Dahil dito ay napaisip ang ating MC na kung nakapag-alyansa siya, hindi lang nagkaroon ng suporta mula sa kanya, pati maaaring niya ring maunawaan ng mabilis ang overwriting war, sa kasalukuyan niyang kinalalagyan ito ay magandang oportunidad. Subalit dagdag pa niya habang nakatingin kay Yan na hindi niya parang ganun kakilala ang tungkol kay Dongyan, kaya mag-ingat muna sa ngayon. At pumayag na nga ang ating MC na bumuo ng alyansa kay Yan pero hindi siya susunod sa utos nito. At masigla namang pumayag si Yan, at agad na inutusan si Sigol na i-activate ang program para sa pagbuo ng alyansa, at agad rin namang itong mabilis na lumipad sa taas ng ating MC at nagsimula ng i-process ang pagbuo ng alyansa sa pagitan ng dalawang manlalaro at animoy iniilawan ng asol na kulay siya at ngayoy napapalibutan ng parang bowl ang asol na tubig habang si Yan ay nanunood lang. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagulat na tinitingnan ng ating MC ang lumabas na screen sa kanyang harapan na nagsasabing matagumpay itong natapos at naproseso ng maayos. Ngayon si Lord Lin Xiang ang ating MC at Lord Dongyan ang babaeng archer ay ganap na magkaalyansa na, samantala habang nakatayo ay napangiti at masayang tinitingnan rin niya ang kanyang screen. Matapos matingnan ang screen ay sinabi niya na ang alyansa ay unofficial na paraan na nakaprogram para sa dalawang lord o manlalaro para makapasok sa laban ng may isang ID o pagkakakilanlan. Tulad ito ng isang miyembro sa alyansa na gumagamit ng ID o pagkakakilanlan para sumali sa labanan kasama ang kanilang nasasakupan o kasamahan na kaalyansa. At tumugon naman ang ating MC na maraming siyang nalalaman, maaari bang sabihin pa nito ang higit pa? At masiglang nagyayabang naman itong sumagot na, maaari, at tuturuan niya ito. Pagkatapos, dagdag pa nito na, para lang sa kaalaman mo na kilala siya bilang, at bigla siyang napahinto at nabago ang kanyang ekspresyon, sabay talikod at papalakad palabas ng silid habang nakatingin lang ang ating MC, at pagkarating sa pinto niyan ay animoy malamig na sinasabi niyang ang kanilang alyansa ay ganap na nabuo na, kaya oras na muna para magpahinga. Ngunit bago siya makaalis ay tinanong siya ng ating MC na kung paano siya nito nahanap, sinusubaybayan ba niya siya? At sinagot naman ito niya na, sekreto niya yun, ang dapat niyang gawin ngayon ay maging malakas, at makakuha ng higit pang Nitcoin at bigyan siya nito ng ilan habang ito'y nakasilip sa pintong animoy walang buhay na ekspresyon, dagdag pa nito na yan lang ngayong araw at mag-usap na lang sila sa susunod. At biglang balik ng sigla habang sinasabi niyang nanatili siya sa 15 palapag ng hotel ng ating MC, at malaya siyang bumisita kung kailangan niya ng tulong. At nagpaalam na ang ating MC, anya na, sige, at aalamin niya ang susunod na laban at ipapaalam sa kanya. At tuluyan na siyang umalis at sinara ang pinto habang nanatiling nakaupo ang ating MC sa kanyang kama. At napasandal habang iniisip niya na siyan ay tama, para makasurvive sa digmaan, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay maging malakas at makaipon ng higit pang Nitcoin habang nagbibigay ito ng determinadong tingin, sabay kapit sa kanyang batok upang tingnan at agad itong lumabas sa kanyang harapan, at nakakita niya ang ilang mga items sa screen at ang kasalukuyang niyang Nitcoin, anya habang nanggagputi ang kanyang mga mata habang nagkakalikot ng kanyang screen na, nanatiling kulang ng 2 Nitcoin siya para may upgrade ang kanyang item at pinindot ang map para tingnan ang lugar at mga gusali dito upang maghanap ng gusaling mapagkukunan ng Nitcoin, sabi pa niya na, para mabilis na makaipon o makakuha ng Nitcoin, ay kailangan niyang maging may-ari ng higit pang Nitcoin building o mga gusaling nagpreproduce ng Nitcoin, at napansin niya ang kumikinang na bagay ang nakapukaw ng kanyang pansin, nakakita pala siya ng gusali na kumikinang sa kulay nitong ginto, ito ay isang Nitcoin building,
Dahil dito ay napangiti ang ating MC habang tinitingnan ang gusaling nakapukaw sa kanya ng pansin at napagpasyahang ito ang susunod nilang target. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko.